Ngayon ay December 25, 2024. Kahit Pasko, hutis ng Yemen na sinusuportahan ng Iran, umatake na naman sa Israel gamit ang iba na namang ballistic missiles at ito ay tinarget ang sentro ng Israel. May babaeng malubha ang kondisyon at dahil sa ginawa ng Houthis, agad na nagsalita ang Defense Minister ng Israel na si Israel Katz at matindi ang kanilang gagawin. Ano ito? Yan ang ating pag-uusapan sa videong ito. Tama ang inyong narinig mga kaibigan tungkol sa pinakabagong ginawa ng Houthis. Ngayon ay December 25, 2024, Paskong Pasko sa lahat ng dako sa mundo na naniniwala sa Panginoong Jesucristo na ipinanganak noong December 25. Kahapon, December 24, nagulantang na naman ng Israel dahil ang Houthis ng Yemen umatake na naman gamit ang kanilang ballistic missiles. Umaga ng Martes nang umatake ang Houthis, dahilan upang magtunugan na naman ang maraming mga sirena sa southern part of Israel. Ayon sa ulat, ito na ang pangatlong paggamit ng Houthis ng ballistic missile sa buwan na ito. At dahil ito ay umaga pa lamang, maraming mga Israelita ang nakahiga pa sa kanilang mga tulugan dahil nagpapahinga. Pero mabilis silang naalerto nang kanilang marinig ang mga sirena sa kanilang lugar. Mabilis silang nagtakbuhan para sa mga bomb shelters. Pero ang tanong, ano ang nangyari sa ballistic missile attack ng Houthi sa Israel? Ayon sa ulat ng The Times of Israel, ang naturang ballistic missiles ay hindi pa man nakakarating sa borders ng Israel ay napabagsak na ito ng isa sa kanilang air defense system na tinatawag na Arrow Air Defense System. Meron kasing 3 layer na air defense system ang Israel. Nangunguna dyan ay ang Arrow Air Defense System. Pangalawa ay ang David Sling Air Defense System at ang pangatlo ay ang ating laging naririnig, ang Iron Dome Air Defense System. Ang Arrow Air Defense System, yun yung nagpuprotekta sa Israel kahit na malayo pa ang missiles na itinira ng kalaban ay sasalubungin na ito ng missile ng Israel at pasasabugin ito bago pa man makarating sa airspace ng Israel. At kung sakaling makalusot ang mga missiles ng kalaban sa Arrow Air Defense System ng Israel, sasaluhin naman ito ng David Sling Air Defense System. At kung sakaling makalusot pa rin ang missiles ng kalaban sa David Sling Air Defense System, ay sasalubungin naman ito ng kanilang Iron Dome Air Defense System. Pero bago pa man ito makapasok sa aerial territory ng Israel o kahit na sa lupain ng Israel, nakaalerto na ang mga Israelita at nakapasok na sa mga bomb shelters nito dahil sa Arrow 1 Air Defense System pa lang ng Israel, tumunog na ang sirena ng Israel. Yan ang nangyari sa ballistic missile attack ng Houthi sa Israel kahapon, December 24, 2024. Pero ang tanong, bakit merong babae na malubha ang kalagayan? Gayong na-intercept na ng Arrow Air Defense System ang ballistic missiles ng Houthis. Ayon sa ulat, ang naturang babae na nagtamo ng malubhang kondisyon hindi dahil sa direct hit ng ballistic missiles ng Houthis, kundi habang sila ay tumatakbo para magpunta sa mga bomb shelters. Merong nalaglag na mabigat na bagay sa babaeng ito. Ito ang dahilan kung bakit nagtamo siya ng malubhang kondisyon. Pero kasalukuyan ng ginagamot ang babaeng ito. At the end, ayon mismo sa Israeli military, walang injuries na naidulot ang naturang ballistic missiles ng Houthis sa Israel. Nagsalita agad ang Houthis matapos na sila ay umatake sa Israel at agad na inako na talagang sila ang may kagagawan sa naturang ballistic missile attack sa Israel. Dagdag pa ng Houthis, hindi raw sila hihinto sa pag-atake sa Israel. Patuloy pa raw nila itong gagawin hanggang sa mahinto na raw ang giyera sa Gaza. Kumusta ang ating mga kababayang OFW na nasa Israel? Lalong-lalo na ang nasa Herzliya, Asdod at kahit paman ang malalapit na bayan na nasa east of Beersheba. Yang mga lugar na yan,
Yan kasi ang tinarget ng Houthis nitong December 24. Meron ding isang matandang babae na Israelita, 60 years old, ang nalaglag habang ito ay naghahanap ng bomb shelter sa Tel Aviv. Meron ding 25 ka mga tao nagtamo ng minor injuries. Ito ay matapos na malaglag habang naghahanap ng bomb shelters. Pero ang problema mga kaibigan, nakisawsaw ang isang militanteng grupo na sinusuportahan ng Iran na nasa Lebanon. Ito ang Hezbollah. Hindi ba't merong ceasefire ang Israel at Hezbollah? Pero ngayon lamang nagsalita ang Hezbollah. Inatake nila ang Israeli unit at nakarating sa Gaza gamit ang kanilang rockets at drones. Hindi ito gaanong pinansin ng Israel kasi nga merong ceasefire ang Israel at Hezbollah. Pero agad na nagsalita ang Defense Minister ng Israel na si Israel Katz kung ano ang kanilang gagawin sa Houthis ng Yemen. Ito na, sinabi ni Israel Katz, Defense Minister ng Israel, na mag-uumpisa na raw silang targetin ang mga leaders ng Houthi. Ayon kay Israel Katz, kung paano raw nila pinaslang ang leader ng Hamas na si Ismail Haniyeh at mga leaders ng Hezbollah gaya ni Hassan Nasrallah, ay ganon din daw ang kanilang gagawin ngayon sa mga leaders ng Houthis. Matindi ang pahayag ni Israel Katz. Maraming mga eksperto ang nagsasabi na dahil sa mga pahayag na ito, malaki ang possibility na ang Yemen ay magiging battleground sa pagitan ng Israel at ng Houthis. Marami rin ang mga nagsasabi na lalong malulugmok sa kahirapan ang Yemen dahil sa kasalukuyan hindi maganda ang ekonomiya ng naturang bansa. Alam natin na umatake na nga ang Israel sa Houthis ng Yemen, pero ang pag-ataking ito ay hindi katulad ng pang-atake ng Israel na isinagawa sa Gaza at sa Lebanon. Ngayon, kung sakaling gawin na ng Israel ang pag-atake sa Houthis ng Yemen, gaya ng kanilang pag-atake sa Lebanon ng Hezbollah at ng Gaza ng Hamas, ay mapupulbos ang Yemen at lalo pa itong hihirap. Mahihirapan din na tumakas ang ibang mga miyembro ng Houthis para tumakbo sa ibang lugar dahil ang Yemen sa dulo nito ay Red Sea at ang Bab el Mandeb at doon nakaabang naman ang mga warships ng United States of America at UK. Hindi rin sila makakapunta sa Saudi Arabia dahil ang Saudi Arabia galit na galit rin sa Houthis. Katunayan, noong nakaraang giyera sa pagitan ng Saudi Arabian forces at Houthis, tinulungan lamang ng Saudi Arabia ang gobyerno ng Yemen. Ngayon, ang Yemen naman nananawagan na huwag suportahan ang Houthis na nasa kanilang lugar. Ibig sabihin mga kaibigan, matatrap ang Houthis kung sakaling magsagawa na ng full operation ang Israel sa Houthis ng Yemen. Ano ang inyong masasabi tungkol dito mga kaibigan? Abangan lamang. At dito, ating isisiwalat at ibabalita ang mga pinakabagong pangyayari sa Middle East at sa ang dako ng mundo man, dito lang sa Usapang Banal. Kaya para maging updated ka, pasubscribe na rin. Hanggang dito na lamang muna ang video ito. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye.